Magandang umaga po sa bawat isa. Basahin po natin ang sinasabi sa mga awit chapter 95 verses 1 to 3. Na't lumapit kay Diyos, siya ay awitan, batong kublihan, atin ngang masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat. Siya ay hit na makaaping tuwa at galak. Sapagkat si Yahweh siya ay dakila't makapangyarihang Diyos, ang dakilang haring higit pa sa sino man na dinidiyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, aming Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa araw na ito na iyo pong ipinagkaloob, Lord. Salamat po sa buhay, sa patuloy na kalakasan at kasiyahan at maging sa mga pagsubok po na aming nararanasan sa aming mga buhay. Salamat din po sa pagkakataong ito na muli kami po ay makalapit sa inyong banal na presensya. Panginoon, sa mga oras na ito, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit at humihingi ng kapatawaran. Linisin mo po ang aming mga puso at ang aming mga isipan upang maging karapat-dapat po kami sa inyong harapan. Panginoon, amin din pong dinadalangin ang aming pagsamba sa umagang ito, Lord. Pagpalain po ninyo ang aming praise and worship team sa kanila pong pangunguna sa amin sa pag-aawitan. Gayon din po ang aming pastor na siyang maghahatid ng mensahe. Lord, nawabuksan mo po ang aming mga puso at isipan upang malinaw pong maunawaan at maisapuso ang inyong salita na aming mapakikinggan. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gamitin po natin ang ating mga kamay, ipalakpak at ibigay ang papuri sa ating Diyos. To the Lord, our God and King, His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched arms, His love endureth forever. For the life that's been reborn, His love endureth forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. From the rising to the setting sun, His love endures forever. By the grace of God, we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with
The train of his robe fills the temple. And we cry out, highest praise. Glory to the risen King. Glory to the Son, glorious Son. Lift up your hands, open the doors, let the King of glory come in and forever be our Holy is the Lord God Almighty. Holy is the Lord on high. Let all the earth bow before you and crown you Lord of all. Glory to the risen King. Glory to the Son, glorious Son. To the Son, glorious Son. To the Son, glorious Son. Lift up your hands, open the door, let the King of glory come in and forever be our God. Lift up your hands, open the doors, let the King of glory come in and forever be our God. Lift up your hands, open the door, let the King of glory come in and forever be our God. And forever be our God. And forever be our God. Sige po, patuloy po nating awitan ng ating Panginoong Jesus. Lumapit tayo sa Kanya, hingin natin na mamuhay tayo ng karapat-dapat na aayon sa kalooban ng ating Panginoong Jesus. Sa mga oras na ito, patuloy na ibigay natin ang ating mga buhay para sa ating Panginoong Jesus. Hingin natin sa Kanya, ipanalangin natin na tulungan niya tayo to fully surrender our lives dahil karapat-dapat lang na ibigay natin yun sa ating Panginoong Jesus. You willingly died, you
The King of all kings came to serve, washing my feet, covering me with your love. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. You are my life and my treasure, the one that I can't live without. Here at your feet, my desires and dreams I lay down. If more of you is less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. Oh Lord, change me like only you can. Here with my heart in your hands, Father, I pray, make me more like Jesus. This world is dying to know who you are. Show us the way to your heart. Father, I pray, make me more like Jesus. Oh Lord, change me like only you can. Here with my heart in your hands, Father, I pray, make me more like Jesus. This world is dying to know who you are. You showed us the way to your heart. So Father, I pray, make me more like Jesus. More like Jesus. More like Jesus. More of me. Take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. Yes, Lord God, we praise you, Panginoong Jesus. Tunay nga, Lord, help us, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord God, to surrender, Panginoon, yung aming buhay sa iyo, Panginoon. Lord, help us to change, Panginoon. Tulungan mo kami na mamuhay, Panginoon, sa naaayon sa kagustuhan mo, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon Jesus.
to sing, Lord God, dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming samahan, Lord.
ikaw po ang maging sentro ng gawain na ito para sa iyo, Lord God. Lord, ikaw ang patuloy na magbukas sa puso at isipan ng bawat isa. Ikaw yung patuloy na mangusap sa amin, Lord God. Patuloy mong ipaalala sa amin, Lord, kung ano yung mga bagay, mga kagustuhan mo para sa aming mga buhay, Lord God. And help us, Lord, to obey, Panginoon, yung mga ninanais mo sa aming mga buhay. Lord, as we surrender, Panginoon, help us, O God, to commit, Panginoon, Lord, yung buong buhay namin sa inyong ngalan, Panginoon Jesus. Lord, maraming salamat po sa mga biyaya na ipinagkaloob nyo sa amin. Maraming salamat, Lord, sa pagmamahal na patuloy mong ipinaparana sa amin, Lord God. Lord, kulang ang salitang pasasalamat, Panginoong Jesus, sa mga ginawa mo sa aming mga buhay, Lord God. Kaya, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord God, pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin, Lord. At dalangin namin, Panginoon, na tulungan mo rin kami to praise you all the time, Panginoon, hindi lang sa araw ng linggo, bagkus sa araw-araw naming pamumuhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Lord, sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng pinakamataas na papuri, pagsamba. Tunay nga na dakila ka, tunay nga, Panginoon, na nag-iisa ka lang at ikaw lamang ang karapat-dapat na purihin at sambahin namin, Lord God. Tunay nga po, Panginoong Jesus, ito lamang po ang aming mga samo at ang aming dalangin. Ikaw po ang maghari sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray, amen. Yan. So ngayong umaga po, tayo ay nasa panahon ng pagpapatuloy sa ating pagtalakay ng ating tema sa buong 2 buwan. At ito ay sa tema o sa paksang Surrendered Life, a Humble Beginning. So yan po yung ating tinatalakay simula pa ng month of July until this month. No, next month po, meron tayong bagong paksang tatalakayin. So this morning, ang ating pong pamagat na tatalakayin, mukhang ayaw yata ng ating. So ang ating paksa na tatalakayin ay may title na Ang Mga Katangian ng Isang Kristiyanong May Isinukong Buhay. So nandiyan po yan sa ilalim ng ating tema. Mula po sa aklat ng Galatia, Kabanatang 2, talatang 20 at 20, no? Galatians 2:20. So ngayong umaga, ang ating pag-uusapan ay patungkol sa ating kabuuan sa buhay. Ano ba yung ating buhay sa pangkalahatan? At kung ating titingnan, ano ba yung dapat nating isaalang-alang o tandaan sa tuwing tayo ay haharap sa Diyos sa ating paglilingkod bilang kanyang mga anak. Saglit tayong tumungo at tayo ay saglit na manalangin. Aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat, sa umaging ito, dalangin po namin, o dakilang Diyos, na iyo po kaming bigyan ng bukas na puso at isip na handang tanggapin ang mga nais mong sabihin sa amin sa umaging ito sa pamamagitan po ng iyong mga banal na salita. Purihin ka po, ito ay aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Yan. So, kailan ba sumusuko ang isang tao sa kanyang buhay? No? Kailan ba tayo sumusuko sa ating mga buhay? No? Meron pong ilang mga pangunahing sagot sa tanong na yan. Maaring ang dahilan ng ilan o marami ay yung hindi maabot na mga mithiin o pangarap. No? Kapag ang tagal mo nang inaabot o tinatrabaho yung iyong pangarap sa buhay, tapos hindi mo maabot-abot, hindi mo marating-rating, parang panghihinaan ka na ng loob at gusto mo nang sumuko. May mga taong ganun no? Kapag hindi naaabot yung kanyang mga pangarap o yung kanyang mga mitiin, siya ay nanghihina at sumusuko sa buhay. O kaya naman, kakambal niyan, yung pagkabigo o yung kabiguan sa buhay. Sino ba dito yung nabigo na? No, nabigo sa pag-ibig, no, nabigo sa anumang mga bagay, di ba? Kapag tayo ay nakakaranas ng kabiguan sa buhay, yun yung time ng maraming tao na kaagad sumusuko.
Yan, yung iba nakakalungkot. Sila pa yung kumikitil ng kanilang sariling buhay. So, parang yung na-share ni DS last time doon sa seminar, di ba? Yung suicidal rate lately ay medyo tumataas. No? Siguro dahil sa generation ngayon, iba na yung pananaw sa buhay. Hindi katulad nung generation noon na sanay sa hirap. Maraming factors kung bakit ganoon. So kapag nabibigo ang isang tao, nakakaranas ng kabiguan, agad siyang sumusuko sa kanyang buhay. O kaya naman, sabihin natin na yung mga taong nakakaranas ng mga sakit ng damdamin. Yung mga damdamin natin kapag nasaktan yan, kapag tayo ay nakakaranas ng ganoong pakiramdam, mula sa ating kapwa o anumang mga pangyayari sa buhay, yun din ay nagiging dahilan ng pagsuko ng isang tao. No? So, parang nagkakaroon tayo ng self-pity, nawawalan ng pag-asa, nanliliit yung ating paningin sa ating mga sarili, naiinis tayo doon sa ating kapwa, ayaw nating makasama, so nawawala yung ating layunin sa buhay, nagugulo yung ating tinatahak sa buhay. So tayo ay madaling sumusuko. At isa daw sa pinaka malaking dahilan ng pagsuko ng isang tao sa kanyang buhay ay yung kahirapan. Yan. So, isa yun. So, one of the major things at major thing ng dahilan ng pagsuko ng isang tao sa buhay niya ay yung labis na kahirapan. So, alam naman natin yun no? Nakikita natin sa ating mga pinapanood, sa television, sa mga balita, even as, yung ilan sa atin, ay nakakaranas din ng ganoong mga pagkakataon ng buhay. Kapag tayo ay nahihirapan, financially, emotionally, o anumang mga kahirapan sa buhay, tayo po ay tinutulak nito sa pagsuko, sa ganoong estado ng buhay. Ano po yung sabi sa ating teksto? Sabi sa Galatians 2:20, kaya hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. So ito po yung sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia. Samantalang doon sa English version niya, sa Galatians 2:20, sa NIV version, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Mas maikli at payak yung English version kaya mas madali siya somehow maunawaan. Pero mas maigi na makikita din natin yung kanyang salita sa Tagalog dahil yun naman tayo, tayo ay Pilipino. So ang sabi po, ang pagsuko sa ating teksto ay nagsasabi na hindi ito nagdadala sa pagkatalo. Lagyan nyo na lang po ng word na sa pagkatalo, kung hindi sa pagtatagumpay. So yung konteksto ng ating text, ng ating scripture ay nagdadala o nagsasabi doon sa katotohanan na hindi ito nagdadala sa pagkatalo kundi sa pagtatagumpay, yung pagsuko. Yun yung konteksto natin. So kapag tayo ay nagsuko ng ating buhay kay Jesus, naroroon yung ating pagdanas ng pagtatagumpay sa buhay at sa pangwalang hanggan. So alam naman natin yung blessing ng pagiging anak ng Diyos, ng pagiging pananampalataya, ng ating pagkilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito po ay pagkakataong maranasan natin yung katagumpayan sa buhay hanggang sa buhay na hahantong sa langit. So meron tayong eternal life. Yun pa lang po ay pagpapala na ng Panginoon sa atin. Kaya mas magandang isuko ang buhay natin sa Diyos at hindi sa mga bagay ng mundo. So ano bang ibig sabihin ng surrender? Balikan natin yung word na surrender. Hindi ko alam kung ito ay nabigyan na sa atin ng description doon sa ating mga nagdaang mga mensahe.
ang kahulugan ng word na surrender, in Tagalog, the word for surrender is sumuko. No? Action word. It means to yield or give up, either in a physical sense like giving up a fight, or in a more figurative sense like giving up hope or a belief. No? Ibig sabihin daw ng pagsuko o surrender ay pagbibigay o pagpapaubaya nung ating laban. No? Whether ito ay physical o kaya naman ay pag-give up ng ating pag-asa o paniniwala. So, yun yung ating pakahulugan sa salitang surrender o pagsuko, no, sa ating konteksto. So, ang tanong, ano ba ang mga katangian ng isang Kristiyano na merong isinukong buhay sa Diyos? No, dahil tayo ay tumatalakay ng katotohanan ng pagsuko o pag-surrender, ano ba yung katangian kapag ang isang Kristiyano ay merong isinukong buhay sa Diyos sa kanyang journey, sa kanyang spiritual life. No, meron tayong ilang mga matibay pong dahilan. Una, ang katangian ng isang Kristiyanong may isinukong buhay ay naglilingkod ng walang reklamo o tanong. Yan. So, ang katangian ng isang Kristiyanong may isinukong buhay ay, yung mga small group leaders, pwede kayong mag-take note po, ha? Para meron tayong baon sa ating mga ministry. No, merong isinukong, merong paglilingkod ng walang reklamo o tanong. The surrendered life serves without question or questions. No, hindi tayo nagtatanong, hindi tayo nagrereklamo, hindi tayo naghahanap ng mga dahilan para tanungin, tama ba yung ginagawa ko? O tama ba yung aking pagsunod? O tama ba yung aking pasya na isuko ang aking buhay sa Diyos at maglingkod sa Diyos? So kapag ang isang anak ng Diyos o ang isang Kristiyano ay naglilingkod at meron siyang isinukong buhay sa Panginoon, siya'y naglilingkod ng walang reklamo o tanong. So kumusta po tayo mga kapatid? Meron ba tayong karanasan na sa ating paglilingkod, yung mga konting mga testing sa paglilingkod, nagrereklamo ka agad tayo sa Panginoon? Meron bang ganun? No? Siguro tayo yung makakasagot nun. No, naalala ko po nung kami mga kabataan, no, meron kaming karanasan sa outreach, sa BBS time. No, every year kasi merong Vacation Bible School. So may mga outreach tayo at may isang outreach, may isang lugar na pinupuntahan tayo hanggang ngayon, no, sa Quemoy. Mabanggitin ko na yung Quemoy. Mga way back pa naman po yun mga 20 years more ago, no. So doon sa paglilingkod ng mga kabataan, yung mga panahon namin, siyempre may mga experiences, no. Nung ako'y kabataan, marami akong tagyawat sa muka. Halata naman po, di ba? May mga pinanggalingan. Yan. Yung mga bata pa, makikita nyo naman yung picture doon sa history wall, di ba? Mga mukhang pwede nang itukhang nung panahon namin. So, yung mga bata po noon, mareklamo din. No? At dahil meron kaming mga tinuturuan doon sa Quemoy, ang Quemoy kasi may mga lugar doon na medyo parang slum area. No? Talagang may mga kapatiran tayo sa Quemoy dito Ngayon kasi medyo malalaki na yung mga bahay doon, magaganda na Pero noon maraming bahayan doon, maliliit, no? Inabot yun nila Nanay Josie siguro. So, yung mga bata, sila? Mapunahin, no? At meron silang pinupuna palagi sa mga teachers nila sa BBS, no? At merong isa na pinuna dahil yung kanyang ngipin ay medyo halatang halata, yung nakaganyan. So, siyempre bata yun. Kuya! Ay, nabanggit ko tuloy Sabi niya, bakit ganyan yung nasaktan yung isang kabataan. No, kasi siguro hindi niya tanggap na makakaranas siya ng ganoong karanasan sa mga bata na tinuturuan niya.
Sabi ko nga, ako nga di ba? May tatanong ako ng mga bata, Kuya, bakit marami kang ganun? Sabi ko, magkakaroon ka rin ng ganyan paglaki mo. Tinakot ko. Pero yung time na yon, yung pakiramdam ng isang kabataan, parang may license ako magreklamo. Pwede bang hindi na ako dyan pumunta sa iba na lang na lugar? Kasi may mga bata dyan na ganoon yung observation sa akin. Pero kinurek naman po siya. Kinurek naman kami nung time na yon. Kasi hindi dapat maging dahilan yun ng pagsuko mo doon sa ministry na meron ka. Naglilingkod ka sa Panginoon, yung mga simpleng bagay katulad noon ay hindi dahilan para sumuko sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, ano ba yung mga halimbawa sa Biblia na pwede nating makita na nakikitaan ng pagpapatuloy sa paglilingkod kahit sa panahon ng mga pagsubok? Yan yung kwento ni Noe at ng arko, di ba? Sa Genesis chapter 6. Makikita po natin diyan na merong masunuring buhay itong si Noe. Pinapakita sa kanyang kahandaan na sumunod ng walang tanong-tanong sa utos ng Diyos yung kanyang pagiging masunurin. Hindi siya nagreklamo, Lord, bakit ko gagawin yung arko? Bakit ko gagawin yung malaking barko na hindi ko ma-figure out kung ano yung ibig sabihin o kung ano yung layunin? Kasi during that time, hindi naman sila nagkakaroon ng malaking baha. Hindi sila nagkakaroon ng ganong karanasan. So kung iisipin, hindi pa niya nakikita yung ganong senaryo. Hindi pa nakikita ni Noe yung senaryo ng malakas na ulan, pero sinabihan siya ng Diyos na gumawa ka ng isang malaking sasakyang pangdagat na sabi nga, makatitindig sa tubig. So napakalaki ng pagtitiwala ni Noe sa Diyos, kaya agad siyang sumunod. Hindi po siya nagreklamo. Yung kanyang mga kasamahan, maging yung mga tao sa paligid, di ba? Nililibak sila. Bakit niyo ginagawa yan? Wala namang, kumbaga, anong ibig sabihin niya? So makikita na walang kapintasan yung buhay ni Noe sa kanyang pagsunod sa Diyos. Sa konteksto ng yung paparating na puot ng Diyos sa sangkatauhan during that time. So yung buhay ni Noe ay isang halimbawa ng paglilingkod na walang reklamo. Si Propeta Elias sa 1 Kings chapter 17. So alam ko, familiar naman kayo kay Elias. Si Elias na ang kahulugan ng kanyang pangalan ay ang Diyos ang aking Panginoon. Ang Diyos ang aking Panginoon. Hindi ko na po nilagay diyan, so si Elias, mula siya sa Tisbe, sa Galaad, pero walang nabanggit tungkol sa kanyang pamilya o sa kanyang kapanganakan. Nabasa natin si Elias, yung kanyang story sa 1 Kings chapter 17. Bigla siyang lumabas para hamunin niya yung isang hari, si Haring Akab. Isang masamang hari na naghari sa kaharian ng Hilaga o sa Hilaga. Ano ba yung meron kay Elias? Inihula ni Elias na isang tagtuyot ang darating sa buong bansa bilang hatol ng Diyos sa kasamaan ni Akab. Nung panahon ng mga propeta, uso po yung ganoon. Pinaparating nila yung mga mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng prophecy at kadalasan hindi ito natatanggap ng mga authority. Ayaw nilang tanggapin. Kasi laging kontra sa kanila Ibig sabihin, yung hari ay siyang may otoridad sa buong kaharian, tapos recipient siya nung paghahatol ng Diyos. At yun yung ibinalita ni Elias. So sa pagkakaroon ng ganoong sitwasyon, binigyan ng babala ng Diyos si Elias. Kaya makikita natin, nagtago si Elias sa malapit sa isang bukal, sa Sherit, kung saan siya pinakain ng uwak. Hindi uwak yung kinain niya, yung uwak po ibon, di ba? Hindi po yun ang kinain niya. Yung uwak, nagdala ng pagkain, kay Elias. So, yung kwento na yun ay very familiar sa mga bata, sa mga Sunday schoolers, di ba? Nagdala ang mga uwak o pinadala ng Panginoon ang mga uwak para magdala ng pagkain kay Elias. Nagdala ng oatmeal, ng milk tea, yung mga gano'n. Pinadala kay Elias yung mga ganoong pagkain. So hindi nagutom si Elias sa kanyang pagtatago. Habang lumalala yung tagtuyot at taggutom sa buong lupain, nakilala ni Elias naman
yung isang balo kasama nung kanyang isang anak sa katabing bayan. So alam din natin yung kwento na yun, di ba? Ang sabi, no? Dahil sa kanyang pagsunod sa kahilingan ni Elias, pinagkalooban siya, ang kanyang anak na lalaki at si Elias ng Diyos ng sapat na pagkain. Konti na lang, huling patak, no? Huling amount na lang ng kanilang kakainin sa araw na yun. Ang sabi ng babaeng balo, mamamatay na kami pagkatapos. Wala na kaming kakainin. Taggutom tagtuyot. Pero pinrovide ng Lord ang kailangan nila ng higit pa, no? Dahil sa kanilang pagsunod sa Panginoon. So mahimala na hindi naubusan ng arena, hindi natuyuan ng langis, ang lalagyan o tapayan ng balo. So ano po yung aral dito kay Elias? Ang aral para sa ating mga mananampalataya, kung lalakad tayo sa Panginoon at susunod sa Kanya, magiging bukas tayo sa Kanyang kalooban. Ibig sabihin, yung pagsuko din ay katotohanan ng pagiging bukas sa kalooban ng Diyos. Kung sinusunod natin ang Kanyang kalooban, katatagpuin ng Diyos ang ating pangangailangan. Amen po ba? No? Amen? No, hindi makukulang ang Kanyang kahabagan sa atin magpakailanman. So yun po yung halimbawa ni Elias, no? Yun yung kanyang halimbawa. So kung ating titingnan sa Bagong Tipan, makikita naman natin yung buhay ng ating Panginoong Yesus. Sa John chapter 4 verse 34, ang sabi po doon, kung titingnan niyo po sa inyong mga Biblia, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang ipinagagawa niya sa akin. So, tingnan niyo po ibig sabihin, yung entire life ni Jesus, ang kanyang pamantayan, no, ay gawin niya kung ano yung ipinagagawa ng Diyos sa kanya. Yun yung kanyang motivation, yun yung kanyang goal. Ibig sabihin, yung pagtulad niya sa pagkain na kailangan niya araw-araw, ay ibinigay niya o itinulad niya, inilay niya doon sa pagtupad sa kalooban ng nagsugo sa kanya. So kung hindi siya pwedeng mabuhay ng walang pagkain, yun din yung buhay niya. Hindi siya pwedeng mabuhay ng hindi ginagawa o tinutupad o sinusunod yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. So lahat pong iyan, si Noe, si Elias, at ang ating Panginoon, no, lahat sila, they followed without any question to the will of God. No? Wala silang mga tanong, wala silang reklamo sa kalooban ng Diyos sa buhay nila. Mga kapatid, ang isang Kristiyanong merong isinukong buhay, naglilingkod siya nang hindi nagrereklamo o hindi nagtatanong. Ipinapaubaya natin sa Diyos kung ano yung kanyang naisin sa buhay natin. Pangalawa, ang katangian ng isang Kristiyanong may isinukong buhay ay nagtutungo sa pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Nagtutungo sa pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. The surrendered life leads to submission to the divine will. No? Ibig sabihin, ang isang klarong karakter ng isang Kristiyanong nagsuko ng buhay sa Diyos, meron siyang pagpapasakop sa kalooban ng Panginoon. May submission. No? May submission sa will ng Lord sa buhay niya. Kapag sinabing submission, hindi yung sarili mo, hindi yung sa iyo yung masusunod, kung hindi yung sa iyong sinusunod. So if we are serving the Lord, no? If we are with God, we are doing and we are submitting to His divine will sa Kanyang kalooban. So ano ba ang mahalagang mga bagay ang dapat natin tandaan? Una, nagpapasakop tayo dahil sa ating relasyon sa Diyos. Nagpapasakop tayo dahil sa ating relasyon sa Diyos. Sabi sa Matthew 12:50, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, iyon ang aking ina at mga kapatid. So, dito po makikita natin yung katotohanan na sa ating pong buhay, nung ating papasukin ang Diyos sa ating mga puso, we become part of the family of God. Di ba? Naging parte tayo ng pamilya ng Diyos.
Naging mga anak tayo ng Diyos. No? Yun yung language ni Jesus during that time, no? Sa Matthew 12:50. No? Naging mga anak tayo ng Diyos. Ibig sabihin, parte tayo ng pamilya ng Diyos. Kung tayo ay mga anak ng Diyos, ang Diyos ang ating Ama sa langit. At dapat sundin natin ang ating Ama sa langit. Amen? No? Yun eh. Parte ng ating responsibility. Parte ng ating responsibilidad, wala tayong pagpipilian kundi sundin ang Diyos sa buhay natin. Tayo kasi ay parte na ng kanyang pamilya. No? So, yun ay may klarong kaakibat na responsibilidad. Of course, nandun din yung katotohanan that we has certain privilege or privileges bilang mga Kristiyano. So, alam natin yun. No? Bilang mga anak ng Diyos, of course, meron tayong kalayaan na tawagan siya anytime sa buhay natin. Diba? Meron tayong kalayaang tawagin ng Panginoon bilang ating Ama sa langit. No? Meron tayong access sa Kanya anytime sa ating mga buhay. We have that certain privilege. At marami pang ibang mga pribilehiyo na ating matatanggap sa pamamagitan ng pagiging anak ng Diyos. So, nagpapasakop tayo dahil tayo ay merong relasyon sa Diyos. Tayo ay Kanyang mga anak. Pangalawa, nagpapasakop tayo sa ating pagsunod sa salita at kalooban ng Diyos sa ating buhay. Yung pagpapasakop o yung submission ay hindi lamang doon sa katotohanan na tayo ay mga anak ng Diyos o meron tayong relasyon sa Diyos, kundi dapat din na makita natin na napakahalaga na yung submission, it is also pertaining sa ating pagsunod o pag-follow doon sa kanyang mga salita o sa kanyang kalooban sa buhay natin. Ano bang sabi ng Biblia? Sa awit 40 verse 8, ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. No? So yung salita ng mga awit, ang sabi niya, ang gusto niyang sundin, ang kalooban ng Diyos, no? Ang gusto niyang gawin, at itago sa kanyang puso ay ang aral ng Diyos. So, alam natin sa Biblia, matibay naman, even in Psalms chapter 143 verse 10, awit 143 verse 10, no? Hindi ko na po inilagay dyan, God will show you His will. No? Sa ating paglalakbay bilang mga anak ng Diyos, ipapakita naman ng Panginoon yung kanyang kalooban. No? Pinahayag sa atin ng Diyos yung kanyang kalooban. Mararamdaman natin yun, mararanasan natin yun all throughout sa ating journey habang lumalakad tayo sa ating pananampalataya. Ituturo ng Panginoon, ito yung para sa iyo anak, ito yung kalooban ko, hindi yung bagay na yan. Di ba? Di ba nagkakaroon tayo ng ganong karanasan? Sa paglakad natin sa ating pananampalataya, no, malalaman natin ano ba yung bagay ng Diyos, ano ba yung mga bagay na hindi sa Diyos. At yung mga bagay ng Diyos, yun yung dapat kong lakaran, yun yung dapat kong tuparin, yun yung dapat kong tahakin sa buhay ko. Kasi yun ay parte ng aking pagpapasakop sa aking Panginoon o sa ating Diyos. So, kailangan yung salita ng Diyos o yung utos ng Diyos, no, it must be kept in our heart. No, dapat ito ay itago sa ating mga puso. No, bakit? Ito kasi yung everyday experience natin. No, sabi po sa Santiago 4:15, sa halip ay sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. No, kung loloobin pa ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin pa namin ito o iyon. No, so yung factor ng kalooban ng Panginoon ay napakahalaga para tayo ay makapamuhay. Di ba? Yun yung gabay natin eh. Yung kalooban ng Diyos, yun yung gabay natin sa buhay. At kung papahabain pa ng Panginoon yung buhay natin bilang isang Kristiyano, bilang isang anak ng Diyos, dapat ang gusto natin, ang naisin natin, gawin natin kung ano yung kalooban niya sa buhay natin. Hindi yung parang you just enjoy your life, no? Yung mga, di ba, may yung mga YOLO, you only live once. No? Ang connotation nun yata parang i-enjoy mo lang yung buhay. No? Huwag mo nang isipin yung ibang mga bagay. Pero sa isang anak ng Diyos, no? Tayo ay nabubuhay hindi lamang para sa ating mga sarili.
nabubuhay tayo para sa Panginoon at sa Kanyang kalooban. Gawin natin kung ano yung bagay na pinagagawa ng Diyos sa atin. So hindi mag-work out yung anumang plano, yung anumang mga bagay na pinapangarap natin kung hindi kasama ang Diyos. Kung hindi tayo nagpapasailalim sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Pangatlo, ang katangian ng isang Kristiyanong may isinukong buhay ay handang tanggapin ng anumang karanasan o pangyayari sa buhay. Ang isang Kristiyano po na mayroong isinukong buhay, ang meron siya, handa niyang tanggapin yung anumang karanasan o pangyayari sa buhay. O dito po medyo siguro nahihirapan ng karamihan. No? Yung kataga na anumang karanasan o pangyayari sa buhay. Kasi sanay tayo sa ating comfort zone or comfort area. Diba? Hindi tayo sanay na nasasaktan, hindi tayo sanay na dumaraan sa mga pagsubok. Mahirap yun. Wala namang taong pipiling dumaan sa mga pagsubok. Pero dadaanan natin yun. Parte yun ng kalooban ng Panginoon. So, ang isang Kristiyano na may isinukong buhay, kailangan handa siya na tanggapin yung mga bagay na bago sa kanya at yung mga bagay na mahirap para sa kanya, sa kanyang buhay. The surrendered life is ready to accept all of life's experiences. Sabi, all of life's experiences. Hindi lang yung maganda, hindi lang yung masaya. No? All of life's experiences. May mga panahon na magkakasakit ka. No, sino bang gusto yung magkasakit? Wala naman siguro sa atin, di ba? No? May mga panahon na magkakaroon ka ng tawag dito, mahigpit na pangangailangan sa buhay. Sino ba naman yung gustong pumipiliin yung bagay na yun, yung panahon na yun, na kailangan mo munang mangutang, kailangan mong maghanap ng paraan para mabuhay, di ba? Meron tayong panahon na kung saan tayo ay nakakaroon ng problema sa ating relasyon sa kapwa. No? Kahit ayaw natin, may mga pagkakataong ganoon. Pero parte yun ng buhay. No? Hindi laging good times. No? Kasi pagka maganda yung mga pangyayari sa buhay, madaling sumunod. No? Minsan nga nakakalimutan pa eh. Di ba? Kapag madali yung buhay, maganda yung buhay, madali pong sumunod. Amen? No? Kaya sa sobrang daling sumunod, nakakalimutan nating sumunod. Kasi nai-enjoy natin yung buhay. No? Totoo naman yun. God is good all the time. And all the time, God is good. Pero kailangan, we will also be able to follow in the bad times. Doon sa mga hindi magandang panahon ng buhay. Panahon ng karamdaman, panahon ng kahirapan, panahon ng mga pagsubok ng buhay, dapat alam nating tanggapin yung mga bagay na yun. Kasi sinukod natin yung ating buhay sa Diyos. No? Sino ba yung mga halimbawa ng mga pangyayaring yan? Sabi dyan, si Job. No? Yung buhay ni Job. Ati Rhea, pakilipat mo. So sabi yung buhay ni Job, yan, isa pa. Ayan, okay na. Ang buhay ni Job sa Job chapter 1, verse 21, ginood doon, sabi niya sa kanyang statement, naked I came into the world, and naked shall I return. The Lord gives and takes away, blessed be the name of the Lord. Yun ang sabi ni Job. Nung panahon na siya ay sinusubok, yung labis na pagsubok. Di ba? Ano ba yung mga pagsubok niya? Nawalan siya ng kanyang mga ari-arian, ng kanyang mga mahal sa buhay. Ano yun madalian. No? Parang in a glimpse, di ba? Sunod-sunod yung kanyang mga testing. Tapos nagkaroon siya ng karamdaman, buong katawan. No? Tapos yung kanyang mga immediate family members, no? Lalo na yung kanyang asawa ay parang inaano pa siya, inuudyukan pa siyang magreklamo sa Diyos, sumpain ng Diyos dahil sa kanyang mga dinaranas. Pero ang sabi ni Job, naked I came into the world, and naked shall I return. Hubad akong dumating sa mundo, hubad din akong babalik sa Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang siyang may karapatang bumawi. No? Alam nyo, yung halimbawa ni Job ay halimbawa na sa kahit anong pangyayari sa buhay, nandun pa rin yung kanyang pagtanggap at pagsunod sa Panginoon.
kahit anong pangyari sa buhay. At siyempre, ang halimbawa ng ating Panginoong Yesus, yung mga huling sandali sa buhay ni Jesus, di ba? Last Sunday, yun yung ating message eh. Mark chapter 14 verse 36, di ba? Yung panahon niya na siya'y nananalangin sa Gethsemane, yun yung mga last minutes ng buhay niya. Ano sabi niya? Lord, kung po pwede po, sana alisin niyo sa akin yung saro ng paghihirap na ito. Yun yung kanyang damdamin, yun yung kanyang gusto, yun yung kanyang naisin. No? Kasi takot siya na maranasan yung hirap na alam niyang mararanasan niya. Pero sa bandang uli nakita natin, ang kalooban mo pa rin ang masunod sa buhay ko. So, Jesus explores and exemplify yung kanyang pagkilala sa kahit anong sandali ng buhay na kailangang masunod pa rin yung kalooban ng Panginoon. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:18, no? Sabi diyan, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. No? Magpasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Hindi po sinabi diyan na magpasalamat kayo sa Diyos kapag kayo ay may mga pagpapala sa buhay. Hindi rin sinabi diyan na magpasalamat kayo sa Diyos kapag marami kayong pera. Di ba? No, hindi sinabi diyan na magpasalamat kayo sa Diyos kapag malusog kayo. Yun lang, hindi ganoon. No? Magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Kasi yun ang kalooban ng Panginoon. Sabi, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. So, kung pupuntahan natin sa bandang huli, no, pinaliwanag ni Pablo sa Galatians 2:20, at Rhea, pakilipat mo na. Sabi diyan, at kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Mga kapatid, ang pagsunod kay Kristo ay nangangahulugan na mamamatay tayo sa ating mga sariling paraan ng pamumuhay. Yun po yung ibig sabihin ng pagsunod. Yung ibig sabihin ng pagsunod at pagsuko, kailangan nating mamatay sa ating sarili na paraan at pamumuhay. So anong ibig sabihin nun? Tinuturing natin yung ating sariling kalooban, yung ating karapatan, yung ating kasiyahan, sariling layunin na napako na kasama ni Jesus sa krus. Yun po yung ibig sabihin nun. Yung sinabi ni Pablo sa mga taga-Galacia, ang ibig sabihin nun, yung anumang bagay na meron tayo, kalooban, karapatan, kasiyahan, sariling layunin, lahat ng yun, napako na sa krus kasama ni Jesus. Yung ating karapatan na pamahalaan yung ating mga buhay, hindi na dapat mahalaga para sa atin. Sabi niya sa Philippians, no? Kailangan hindi na ikaw yung mamamahala sa buhay mo. Hindi na mahalaga na ikaw yung nasusunod. Kailangan ang Diyos na. Yung kamatayan ay may kasamang pagdurusa. Sabi, hindi gusto ng laman na mamatay. Yung pagkamatay sa sarili ay masakit at lumalaban sa ating natural na pagnanais na hanapin yung sariling kasiyahan. Kaya nga, di ba, ang tao, takot tayo sa death. No? Kung yung iba takot sa injection, takot sa sakit, no? Lalo takot sa kamatayan. No? So, maraming tao ganoon, takot sa kamatayan. Kasi ayaw natin yun. Ayaw natin ma-experience yung hiwalay doon sa nagbibigay sa atin ng pansariling kasiyahan. Kahit na ngayon, marami ng mga life plan. Handaan na yung iba. Diba? Kamatayan na lang yung hinihintay. Nakaprepare na. May lilibingan na. May kabaong na. May serbisyo na. Yun na lang kamatayan ang hinihintay. At tagal-tagal dumating. Diba? Naiinip pa yung iba. Huwag naman sana. No? Pero yun yung katotohanan. No? Yung truth na yung kamatayan, parang hiwalay yan doon sa kasiyahan natin eh. Hindi natin gusto yan. Kahit paghandaan natin yan, ayaw nating maranasan yan. Mahirap at masakit maranasan yung death. No? Pero hindi tayo makakasunod pareho kay Kristo at sa ating sariling laman. Iyon naman yung katotohanan ng buhay Kristiyano. Hindi pwedeng masunod pareho. So kailangan nating mamatay sa laman. Kailangan nating iwan yung ating sariling buhay, yung ating dating buhay.
kailangan masunod sa atin si Kristo. Masunod ang Diyos. Masunod ang kalooban ng Diyos at hindi yung ating kalooban. Sabi pa ni Jesus sa Luke 9:62, ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Yan. So imagine nyo yung mga nag-aararo. May farmer ba dito? May yung mga galing probinsya siguro makaka-relate. No? Kasi dito sa atin sa Cavite City wala namang farm eh. No? Yung sino mang nag-aararo tapos laging nakatingin sa likod, hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Kasi hindi yun yung hindi yun yung maganda na ginagawa ng isang nag-aararo. No, hindi siya makaka-concentrate o magagawa yung kanyang dapat gawin ng maayos kapag lingon siya ng lingon sa likod. Kailangan diretso, nakatuon ka doon sa iyong ginagawa. So, ganun din po sa buhay Kristiyano. No? Sa ating paglilingkod sa Panginoon bilang mga anak ng Diyos, hindi na tayo dapat tumingin pa sa mga bagay sa buhay natin sa likuran. Huwag na nating balikan, huwag na tayong manghinayang. No? Parang masaya noon eh. Hindi, mas masaya ngayon kasama ng Diyos. No? Huwag nating balikan yung mga bagay na namimiss natin dati. No? Kasi meron na tayong bagong buhay. Yun na yung binigay ng Panginoon sa atin. So kung inaasahan nating mamuhay bilang isang tagasunod ni Kristo, kailangan muna nating isuko ang ating buhay sa Kanya. Yun po yung number 1. Kailangan nating isuko muna ang ating buhay sa Kanya. Kung nais nating mamuhay bilang tagasunod ni Kristo. So yung pagiging anak ng Diyos, hindi po yung tumitigil na naging anak ng Diyos ka lang. Yun lang, wala na. Meron tayong responsibilidad. Kailangan nating sumunod sa Panginoon. Kailangan nating ipamuhay yung pagiging isang anak ng Diyos. Di ba? Kailangan gawin natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. At kailangan muna nating isuko yung buhay natin sa Kanya. Kailangan si Kristo ang ipaghari sa ating buhay upang mahayag yung ating pagiging Kristiyano at tagasunod niya. No? So, ibig sabihin po, mga kapatid, kailangan hindi na yung ating mga sarili ang naghahari sa atin, ang nasusunod sa atin, kundi, sabi, ang Panginoon na. Para Para mahayag yung ating pagiging Kristiyano at yung ating pagiging tagasunod ng Diyos sa ating mga buhay. So, ang tanong na aking iiwan ngayong umaga, sinuko mo na ba ang buong buhay mo sa Diyos o may mga bagay ka pang ayaw mong bitiwan sa iyong buhay? Sinuko mo na ba ang buong buhay mo sa Diyos o may mga bagay ka pa na ayaw bitiwan sa iyong buhay? Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito ay aming pong kinikilala, Panginoon, ang kahalagahan ng pagsuko sa iyo ng aming mga buhay. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa karanasan na kami ay hinahango mo mula doon sa kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa karanasan na Ikaw, Panginoon, ay aming makilala, papasukin sa aming mga buhay bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na kami ngayon ay mga anak mo na. Salamat po, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, hindi lang po doon natatapos ang buhay namin, kundi meron kaming responsibilidad. Meron kaming dapat gawin at gampanin, Panginoon, sa aming mga buhay. Kailangan naming isuko ang aming mga sarili. Kailangan naming isuko ang aming buong buhay sa iyo. At ikaw ang masunod sa aming mga buhay. Ang kalooban mo ang masunod sa aming mga buhay. Nawa, Panginoon, kung meron naman kami mga struggles sa aming pagsunod sa iyo, lalo, Panginoon, sa hindi pag-iwan sa mga bagay sa nakaraan, tulungan mo po kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng lakas upang pagtagumpayan ang anumang tangay ng sanlibutan sa aming mga buhay bilang iyong mga anak at maging malakas kami na lumakad patungo sa iyo. Maging malakas kami na lumakad patungo sa iyo, sa iyong kalooban at sa paglilingkod sa iyo. Samahan mo kami, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, ang bawat isa, lalo yung mga kapatid namin ngayon na nahihirapan, yung mga kapatid namin na sinusubok sa buhay, yung mga kapatid namin na mayroong mga pinagdaraanan sa buhay, nagkakaroon, Panginoon, ng
kahihirapan sa pagsunod sa iyo. Ang aming pong hiling, Panginoon, bigyan mo sila ng kalakasang kailangan nila upang magtagumpay at lalo, Panginoon, na lumakad po sa iyong kalooban sa kanilang mga buhay. Isuko namin yung aming mga sarili sa iyo, yung aming mga buhay sa iyo, at magpailalim kami, Panginoon, sa iyong kalooban. Salamat po, dakilang Ama. Salamat po sa iyong mga paalala ngayong umaga. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Magandang umaga po. Aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan sa umagang ito. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa bawat isang narito ngayon, sa aming po mga kapatid na balikbayan. We thank you, we praise you, Panginoon, sa muling pagkakataong makasama namin sila sa pagsamba sa iyo, Panginoon, dito po sa iyong iglesia. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat mo. Aming pong hiling na ma-enjoy po nila yung kanilang time kasama ng mga pamilya. At patuloy po na ingatan rin, Panginoon, maging sa kanilang muling pagbabalik sa kanilang mga pinanggalingang bansa. Salamat din po sa bawat isa. Aming pong dalangin sa iyo, Panginoon, ang pagtugon mo sa aming mga panalangin. Aming pong inihiling sa mga sandaling ito ang kagalingan sa buhay ng aming mga kapatid na mayroong karamdaman at nasa ospital. Ang aming pong kayo obit, Panginoon, we pray for him, Lord, yung healing na galing po sa iyo, maranasan niya po sa panahon ng kanyang karamdaman. Maging kay Marvin at kay Kuya Alvin, Panginoon, aming pong hiling na ipo silang hipuin, bigyan kagalingan, Panginoon, sa anumang karamdaman na meron sa kanilang mga pisikal ng katawan. Maging yung bawat isa, hindi man namin mabanggit ang kanilang mga pangalan, aming pong hiling sa iyo, ang anumang karamdaman na meron ng bawat kapatid na hindi namin nakasama ngayon, inyo po silang hipuin, bigyan ng kagalingan kailangan nila, Panginoon, upang sila'y makasama namin muli sa paglilingkod, pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Ingatan mo po kami, Panginoon, sa aming pong pag-iwahiwalay, pauwi, patungo sa aming mga tahanan, bigyan ng isang masaganang pananghalian kasama ng aming mga sambahayan. At ikaw rin po ang sumama sa amin sa buong isang linggo. Anumang bagay ang aming gagawin, Panginoon, ikaw po ang mabigyan namin ng kaluwalhatian sa aming pong mga buhay. Purihin ka po, ito ay aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Pinakamamahal, naway sumaating lahat ang pagpapala ng Panginoon Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipis at kaaliwan, buwas sa banal na Espiritu mulang ipagpasawalang hanggan. Amen.